Sa ngala ng Ama, at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagala mo pong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Ngunit ang Panginoon lang ang nakasasaliksik ng puso. Ang paggawa ng matuwid ay kalugod-lugod. Ay higit na kasiyasiya sa Panginoon kaysa mga handog. Ang masama ay alipin ng kapalaluan. Ang ganitong ugali ay kasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan. Ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang isip ng masamay lagi sa kalikuan, kahit na kanino'y walang pakundangan. Parusahan ang manlilibak at matuto ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama. Kaya't siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, darain din balang araw ngunit walang lilingap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mo mapangakit, ako na may mag-aaral. Sa pagsunod mo sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Ang pasiya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ang buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sa pagsunod mo sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kaniya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Ang minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagbati po ng happy birthday sa mga may kaarawan ngayong araw na ito at sa mga may wedding anniversary. Congratulations po sa inyo. Madali hong maunawaan, maintindihan ang atin hong koneksyon sa ating kapwa, kung siya ba ay pinsan, kamag-anak, o kapamilya. Sa pamamagitan ho ng tinatawag na by consanguinity at by affinity. Consanguinity, na nangangahulugan, you have the same ancestors, by blood. Kaya kamag-anak. Pinsan. Ang tawag sa niya, ay pinsan, nagkakumusta? Ay kamag-anak. At syempre, yung affinity ay sa pamagitan naman ho ng marriage. Kaya mo nagiging kamag-anak siya. Kaya nagiging kapamilya. Bakit ko ito nabanggit? Sapagkat ang ating Ebanghelyo ay magtataka kayo sapagkat si Jesus ay nagtanong, may lalapit sa kanya. At ang sabi niya ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Hindi naman ho tinatakwil ni Jesus ang mahal na Berheng Maria. Hindi niya tinatakwil ang kaniyang mga kapatid. Pero yung iba, yung translation ho dito ay ang mga kapatid ni Jesus. Kaya tang sabi ng ilan, ba? Si Jesus pala ay may kapatid. Maliwanag ho na sa wika hong Grego at Aramaic, yun hong, kasi limitado lamang ho kanilang vocabulary, kapag sinabi hong pinsan, kamag-anak, wala pa hong salita noong cousins. At ang word na lamang ho na ginamit dito ay brother o kaya sister. Hindi naman nangangahulugan na pag sinabing brother o sister ay talagang iisang ating ina, iisang ating ama. Ay di ho ba naman sa mga organisasyon o kaya kahit sa kaibigan, ano ga ang tawag mo? Hoy sister, hoy brother. Kahit minsan ang address ko ay sister, di naman madre. Pero sister ang tawag mo. O kaya ay brother.
At dahil ho ako'y malilimutin sa pangalan, yan. Oy, sister, kumusta ka? Oy, brother, kumusta ka? Ito'y pagpapaalala para sa atin na ano ba yung ating koneksyon at relasyon sa Diyos. Tayo ay galing ho sa Kanya. Isa ho tayong pamilya. Isa ho tayong angkan. Kaya nung ho tayo bininyagan, ang tawag na sa atin ay Kristiyano. Kristiyano Katoliko. Sapagkat una't higit sa lahat, isa ho ang ating pamilya. Pamilya ho tayo ni Jesus. Pero may requirement ho. Ang sabi, ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad. Naalala ko nga itong nabasa kong isang kwento tungkol ho sa pamilya. Hindi ho malaman kung ano ang itatawag sapagkat to distinguish na kamag-anak natin yan at minsan kayo din naman nalilito. Ano nga itatawag natin doon? Hindi ko rin alam Basta ni ating kamag-anak. Basta ating pinsan. Ano yung aking nabasa ay rilitong-lito na ay nabanggit niya sa kanyang kaibigan. Ang sabi mahirap yung sitwasyon ko Hindi ko alam kung ano yung tatawag. Hindi sa aking pamilya na Bakit? Sabi niya, ilang taon ang nakaraan, nakilala ko ang isang byuda na may isang dalagang anak. Nagpakasal kami, kaya nagkaroon ng anak. Ano ang tawag? Step-daughter. Anak na babae. Hindi nagtagal, pinakasalan ng tatay ko ang step-daughter ko. Kaya ang nangyari, ang step-daughter ko ay step-mother ko rin. Ang misis ko ay naging mother-in-law ng kanyang father-in-law. Biyenang babae ng kanyang biyenang lalaki. Ika nga. Ang anak na babae ng aking asawa, ang aking stepmother, ay nagkaroon ng anak na lalaki. Yan. Sana ho'y nakakasubaybay pa kayo. Ano? Ang sanggol na ito, siyempre, ang tawag dyan ay half-brother ko. Dahil anak siya ng aking ama. Pero dahil anak siya ng anak ng aking asawa, apo siya ng aking asawa. Kaya lolo ako ng aking kapatid sa ama. Ay okay po sana ito. Hanggang nagkaroon kami ng asawa ko ng isang anak na lalaki. Ang aking stepmother ay lola rin niya. Kaya ang tatay ko ay brother-in-law ng aking anak. Ng stepsister ay asawa ng aking anak. Kung gayon, ako ay brother-in-law ng aking stepmother. Ang asawa ko ay tiyahin ng sarili niyang anak. Ang anak ko ay pamangkin ng aking ama at ang sarili ko ay lolo ko. Oh, hindi ba? Hindi ba kayo nahilo? Ay pati ako'y hilong-hilo din. Ay sa pag-trace natin ng minsan ng ating kamag-anak, ay minsan ikaw ay nalilito na, ay hindi. Basta yan ay pinsan natin. Basta yan ay kadugo natin. Huwag nang alamin ng pinagmulan Kita mo namang, kita mo ng apelido. Ay kita mo namang kutis na kutis pa lamang. Ay di, paharan tayo. At higit sa lahat, kita mo naman, ilong na ilong pa lamang. Ay di ka mag-anak natin. Ay sa ang ilong ho ay sa halip naman na sa patangos, ay sa pagilid ang tangos. Basta ka mag-anak natin yan. Kahit sa mga reunion, ay di tinetrace. Ito, reunion tayo. Malawak ng kamag-anak. Yan. At minsan naman, gusto mong itrace ang iyong kamag-anak sapagkat gusto mo ng koneksyon. Ganyan ho tayo. Minsan, ay dahil ka mag-anak, dahil ka pamilya, ay dito na lamang,
Inclusive na lamang, dito na lamang tayo. Ay, dyan naman ho tayo magaling eh. Pag magaling-galing ang kamag-anak, ay pinsan. Ayan. Kamag-anak ko yan. Kita mo naman, kapapasa pa sa board exam mo, top notch, kamag-anak natin yan. Pero nung natokhang, kamag-anak na nahuli ng siyabot, nakakulong. Maging kamag-anak natin, hindi natin kamag-anak yan. Pagkatabo, kamag-anak na kamag-anak mo. Kaya may bili ng ating Panginoong Hesus eh. Sino ba talaga? Yung aking kapatid? Sino ba talaga yung aking ina? Yung nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad sa salita ng Diyos. At ano ho ang tawag natin sa mahal na Birheng Maria? Mama Mary. Ito mo, lakas ng loob natin tumawag ng Mama Mary. Ikaw naman kadamot-damot. Ikaw naman napakasinungaling. Mama Mary, hipo kay Mama Mary. Panubi-nubi na tayo. Kay San Lorenzo Ruiz. Sapat na ba yung hindi naman masama ang pagnunubina? Hindi masama ang pagsisimba? Hindi masama ang nagpapaintensyon? Pero kumusta ba yung ating sincerity ng ating puso? At yan ho yung kinalulugdan ng Diyos eh. Sapagkat, yan ang paalaala sa unang pagbasa. Ano ang sabi din eh? Ang akala ng tao, lahat ng kilos ni ay wasto. Ngunit ang Panginoon lang ang nakakasaliksik ng puso. Kailangan natin kung kumilos tayo at kung ano yung ating gustuhin, ay yun ang gagawin kahit masama. Kahit ito'y makakapinsala ng ibang tao, kahit ito'y makakasakit ng damdamin ng ibang tao, kahit ito'y makapanyuyurak ng dignidad ng ibang tao. Kailangan natin ng kilos natin, ayos. Sa ating paningin, subjectively, ay tama. Ano sabi ng ating Panginoon? Ang Panginoon lamang ang nakakasaliksik ng ating puso. Ano ang tawag nga natin sa pare? Di ba? Father. Ano yung connection natin? Bakit Father ang tawag niyo sa amin? May nagtatanong, bakit Father ang tawag sa inyo? Wala naman kayong asawa. Bakit Father ang tawag sa inyo? Wala naman kayong anak. Kasi kung titingnan natin, yung pagkama ng mga pare, inihalin tulad sa pagkaama na Jesus kaya kay Ama ng sambayanan. Sa totoo lamang naman ho siyempre, bilang pare, at kami naman ho bilang pare, kami ho nagugulat ng iba pag kami nagbe-bless. Lalo tigit sa mga nakakatanda. Nagugulat, hindi Father, dapat kami magbe-bless sa iyo. Opo, naunawaan namin iyon, pero kami ho'y nangangailangan din ng blessings. Ang tawag natin, Papa Jesus. Ang ganda ng address Papa Jesus. Tama naman ho. We have the same Father. Isa lamang natin tawag. Pero bakit tayo nagkakaisa sa ganitong tawag? Sapagkat, hindi lamang ho by consanguinity, hindi lamang ho by affinity, yung ating connection sa Diyos. Yung ating identity, sapagkat tayo ho ay iisang pamilya. Lalo tigit, kung ikaw ay hindi lamang nakikinig sa salita, kung hindi ikaw din ay gumagawa. At ikaw ay ituturing na Diyos na tunay na ina at tunay na kapatid at tunay na ama. Ang pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo at ang kanyang sariling buhay ang ating panuntunan sa pagnanais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa Kanya at maisabuhay ang Kanyang pangaral. Ang inyong pong tugon, maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon.
Ang simbahan, naway isabuhay ang espiritu ng Ebanghelyo at tuwinang hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Atin nawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at yaong mga kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Tayo naway maging tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos, Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Atin nawang isabuhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Ang mga yumao, naway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming pananampalatayang ipinahahayag sa mabubuting gawain. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka, Diyos, sa salita mula sa lupot paggawa tinapay nito parang pagkain. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malamig sa libutan, sa ipokaganda loob natin ang mayalay, mula sa katas ng ubas sa mga pag-aalak ito para mag-inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang mga pinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal pakinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pinahayag kahit sila ay mamatay. Sapagat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na nagay ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagan likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nawalang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pumbukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon mong banal naman kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo
ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinayalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispot ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose na ating ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, lahat ng mga martir, at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kirarangal mo sa pamamagitan ng ina na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa ito sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala.
tukso at diya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami diyan sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mong aming pananampalataya at aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasang walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, sinagalis sa makasalanan sa libutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Aking basta
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pinagnining mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagalob mo kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, lingapin, subaybayan ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.